Eto, nandito na ako guys. At, ito na yung ating mga deliveries. Ayan. Hanggang baba yan guys. Ay, hindi. Hanggang dito lang pala. Tapos, dun sa pinakababa, kasi may mga extra big na tayo. Ito lang ba lahat yon? Ha, ano? Eh, mga extra big, nasaan? Dami na tiga ano yun tiga half case yun Apo, ito. Hilaw, blue, tas yung kalamansi, pinagsama na po yung mango. Ayun. Pansit Canton yan, di ba? Apo. Mas dami natin ganito. Almost 13,000 guys. Almost 13,000. BCFE. Naku, ano nga pala tayo? Ayan, BCFE. Hindi pa nga kami. Magsisimula pa nga lang kami sa sa URC. May deliver na naman. Bigay ang bigay ang Wonder Pen. To-check si Small. Ayusin mo Small. Ayusin mo Small. Kaya pag binili ni Mom Denise mo. Ano pa? Ba't ano sabi? Ano sabi? Ano sabi? Pagkaano ka ako ma'am, pag binili na ni Mom Denise yung mga gatas. Susunod niya make up na. Bursary ba sabi? Buka ka? Paano nagkaroon ng bursary dyan? DCFE. Naging Nestle eh. 2, 4, 6, 6 na Single. 6 na maliit. No, regular. Isa lang ang ano ko? Mamon? 4 po yan. Okay. Ay, wala lang po ng box yun. Tita, anin. Ito ma'am. 1, 2, 3, 4, 5. Wala na po nasa ilalim. Oh, di ba mainit guys? Dinamakas. 1, 1, 2, 3, 4. Si Small, kunwari, nag-check na talagang tinitingnan niya. Pero kanina, sa URC. Ay, umamin. Kita sa video eh. Hinabidyo ko kasi. Nakita ko mag-check. Balik ko naman itong mga na-check. Ayan guys. Hindi daw maka-atras si Small. May dadating pa daw, JRNR. JRNR pa dadating. Wala, di pa kami nakakasimula kay URC. Meron na. Morning. Ano? Bebe, pasok nyo na dito diretso. Pasok nyo na diretso. Tapos dadating pa yung GSM. Doon, sa dulo. Ay, hindi. Bukas yun. Oo. Ayan. Ice cream. Tapos hindi pa nga kami nakapagsimula dun sa dalawang magkasunod. Hala, kamusta naman? Ayan. Ayan. Hindi pa nga kami na... Kawawa naman si Ate Jai mo. Alas 2 na kami umuwi kagabi. Ayan. Ice cream naman ngayon. Tapos, papasok na raw din yung sa GSM. Ano ba yan? Naku po, matutunaw ang ice cream. Ayan, ayan, ayan. Dadating ang GSM, dadating. Sunod-sunod. Ayan. Marami tayong order. Grabe, nakas ang ice cream. May tarpaulin ng bago. Yan, very good. Tapos, ito na lang yung natira sa Snow Joke, kahapon deliver. Ayan guys, bago tarpaulin dahil may mga bagong ads on na products. Dito kaya, kuya? Dine, oo. Kekeri kaya? Diyan na lang. Tapusag ko lang itong mga kailangan may display tayo ng Ayan, ayan, ayan. Choco malt? Ano yan? Ay, oo nga pala. Ba't nga nakaganito na lang? 20 pesos lang po siya ma'am. Free ba to? Ay, ang taray. Free-freehan. Lagi na lang tayo may free. Ato, 2 box. Ay, naku po. Pwedeng kumain may free. Ako. Ka dyan. Hindi pa kami nakakaraos ng ice cream. Matutunawan na kami. Ito na, ang San Miguel. Ay, si Ace na nag-ano ng motor ko para makaparada si San Miguel. Agoy! Mako! Diyos ko po Lord, napakahirap sabay-sabay ang deliver. Hindi man lang kami napahinga ng kahit 5 minutes. Ayan na, ang laki pala ng Ay, 14M din sa San Miguel? Kaya sabi ko 14M. 14M ako Ayan, ang laki. Grabe pala. Yung mga ahente dito, grabe. Sold na sold. May mga chicks kayo rito? Taray kuya, pwede ba sumampa? Kabala mo ka. Nakikisampa. Siyempre, ito ako makasampa, sir. Paalala nga sa nakakatuwa, guys. Parang bahay na to, pili na kayo dyan. Huwag na kayo order, mamili na poster. Ang taray. Andito lahat, guys.
At hindi ko akalaing si 14M pala ang San Miguel. Kasi refer lang sa akin to ni Tita Tessie. Tita Tessie, thank you ah. Love na love mo talaga ako. Ang taray oh guys. Puro babae. Natawa lang ako. Baba na tayo guys. Baba na tayo. Ang taas. Ang taas. Thank you po. Ayan. Tawa talaga ako guys. Ang laki. Ayan. Ayun. Ito daw ang pantapat kay MP. At ito daw ang pinakamasarap na gin. Ito daw ang pinakamasarap na gin. Na with Sprite. Ayan, saan natin lalagay yan? Ayan. Wala na madaanan. Hindi, dito kuya. Ganun. Oo. Tapos, yan, pataas. Hindi, usad mo dito kuya, pantay mo yan. Ayan. Ayan guys. Ayan. Santo. Ayan. Yan, light bill. Opo. Ayan, grabe. Ito yung ating order. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan guys. Buti na lang hindi yung mga alak ang bumagsak. Napadapa si yung nag-akyat ng gin. Nadaganan tong pinapatungan namin. Ayan, nasira. Buti na lang, meron tayong yung dating pinaglalagyan namin ng aircon sa dati naming sa dati naming bahay. Pinagpatungan to ng aircon na portable eh. Yung andak nilalagay na lang sa bintana. So buti na lang dito. Meron kami pampilit. Buusap sila. Ayan, meron na kaming panlagay dito sa baba. Jai, baka kala mo sunod-sunod ang deliver namin. Hindi na tumigil, hindi na namin alam kung sino kanina dyan, wala. Pinakasira pa. Nataganan yung lalagyanan natin ng kiluhan. Kala ko hinimatay na eh. Tapos buti na lang meron kaming bakal pa na stand dun sa sa bahay. May credit sa akin ako nagdala nun. Pa-credit eh. Ayan, mamaya ang ating final look. Tapos magre-refill na tayo. Tinan nyo guys, ganyan kalakas yan eh. Nauubos talaga. Magre-refillan na natin yan kasi may stock din tayo, naka-order na tayo. Ayan guys, so far ganyan. No? So, tuturuan namin kayo kung paano gumawa, maggupit ng ganitong karton. Ayan. So, ginagawa ni Jai ay guguhitan lang niya. Turo mo Jai. Yan. Guguhitan niya. Okay. Parang may guhit ah. Tapos, gugupitin niya. Ayan. So, sa kabilang side din. So, yan guys. I-adjust nyo. Kung pwede nyo adjust hanggang dito. Depende po sa inyong paglalagyan. Kasi, magdedepende po tayo sa lapad ng inyong shelves. So, kami, kaya hanggang dyan kasi nagdepende kami sa lapad ng shelves para naka-fit siya. So, sakto naman na may palatandaan na kami. Yun na yun. Okay. Tapos, bubukan nyo na ganon. Tapos, hindi nyo gugupitin dito ha. Doon sa kabila nyo gugupitin. Yan. Tapos, gugupitin nyo ulit na ganon. Okay. Yung other side ulit. And then, ito yung matitira. O, yun yung parang pinaka. So, ganyan. So, para matibay itong taas, itong ibabaw, tapean nyo na lang ulit. Yan, tetapean nyo dyan. Tapos, ganito po ang lalabas nyo. Yan po yung finished product mo. Ganyan. Pwede ka na mag-display. Yan, di ba ganda? Yan guys, malapit na kami sa katotohanan. Ito tatanggalin namin guys kasi nakakasira sa ayos. Lalagay namin dito yung mga Nissin pouch. Mga yan. Ayun guys, naghahawan tayo konti kasi dadating sila Kuya Joseph, dadating ang ating EKC. Nagre-reklamo ka pa ng gabi na hindi ka naman nag-ayos nung nakaraan, kami din nag-ayos. Sabi niya, good morning daw. Good morning.
Ayan guys, nakakatuwa kasi handito na lahat ang aming mga noodles. Ayan, lalayo lang yung aming pansit at saka pasta. So dito pa ibang yung naming inaayos. Bukas guys, ng madaling araw, we don't have a choice but to go to Ate Lourdes. Kasi kukuha kami ng mga asukal. Babiyahe pa kami madaling araw para sa asukal. Oh, ito sala rin ng asukal namin. Shout out sa aming Kuya Jason na may bakery dito sa atin sa Melobend. Oh. Suki niya si Daddy sa donut. Ayan. So, ang kalat, 'di ba? Naghatid kay Lola Park ng paninda, tapos ito yung ibang diniliver ni Kuya Joseph. Ayan, ayan. Okay, tas yun yung dati pa nating stocks. Wait lang guys ha, kasi di na naman kami nakakilos dito. Ito pa yung deliver kanina guys. No, ayan. 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 Ayan pa yung mga ayusin namin. No? Tsaka magdi-display pa kami nito. Mga GSM at tsaka, ayan. Teka, buksan nga natin. Nahulog na ang panda. Lagi kasing nahuhulog to dun guys. Eh, oh. Doon. Nahuhulog lagi doon. Okay, so eto ang ating mga noodles. Ito pa pala, yung mga kape pa natin na iba. Na sa natin, sa URC natin in order. Tapos, ito sa DCFE. Kasi si URC at si DCFE nag-deliver today. Tapos, si GSM na under ni 14M ay ito ang dala-dala. Ayan, kasama pa pati yan. Ano yan? 364. So, yan. Yan pa yung mga ayusin namin. Ayan guys, huwag kayo mag-expect ng magandang Mami Park, ha? At sobrang, tinan nyo guys yung dungis ko. Hindi lang kita dyan guys, every time na meron kaming mga ganyan. Every time na meron, ayan. Every time na meron kaming delivery, grabe sabay-sabay na, grabe talaga. Alam nyo guys, yung stock room, parang wala ring parang parang wala din Ayan, wala pa yung iba. Wala, as in, napakarami pang wala. Sa namin sasaksak. Ayan, hi guys, grabe no. Alam nyo guys, tuwan-tuwa ako kasi 'di ba may stock room tayo kasi kumbaga ba parang ang laki ng tulong niya talaga eh. Alam niyo ngayon na-stress na naman ako. Kasi akala ko sapat na eh, kulang pa pala. Tsura ko guys, oh, napakadumi niyan. Every time na mag-aayos kami ng paninda at sabay-sabay. Alam niyo kasi the more na lumalaki yung tindahan mo, the more na mas may opportunity, the more na mas meron ding space, the more na mas meron kapag lalaanan at pag-iisipan na ilagay. Alam nyo? Kulang na naman ang space, nakakainis. But anyways, it's totally okay, it's totally alright. Ang inaalala ko lang din kasi guys, kaya nga ako gusto ko din makapag-extend kasi nga para may mapaglagyan kami ng aming i-stockan ng mga dishwashing kung sakaling magsisimula na kami. But the thing is, parang naitsapwera pa ang space ng dishwashing. Pero ito ang good news. May space kay Lola Park. Maluwag kay Lola Park doon sa kanya. Meron tayong paglalagyan. So, yun ang maganda naman doon. Umabot na doon ng ating just in case na magkaroon ng overwhelming orders or ma-overwhelm kami sa mga gagawin namin by next week, no? Hindi natin masasabi. Maaaring hindi pa tayo ma-overwhelmed, but if we could work it out, or why not. Na, guys, pasensya na pawis ako eh. Nagpatay pa ako ilaw. Tapos umuulan pa, pero mainit. Okay. So, I really do hope na mapagtagumpayan namin ito. Itong mga nangyayari na to. So, tomorrow, guys, ay kukuha kami. Siguro kukuha muna ako ng mga hanggang 100 kilo na asukal. Wash lang yun, ha? And then, kukuha ng 10 box na gin, bilog, na mantika, na Mang Kevin, and also kukuha din kami ng itlog, baka mga 24 tray or 36 tray, it depends sa ating magiging budget. Kasi ihahabol bukas, kasi yan ang wala kami, grabe. Tapos yung bigas namin na 10 kilong kabibili lang nung Wednesday ng hapon, ay na lang po. Isang isang sako. So kaya kailangan mamili na naman. So sa isang linggo po talaga, nakaka 20 to 30 sako na tig 25 kilos ang aming nabebentang bigas in a week. Ganun po siya kalakas. So, hindi po kami masyadong makapag-stock basta-basta kasi bukod doon sa space ay pabago-bago din ang presyo. So, kaya sabi ng daddy, easy to access naman ang bigas. So, kaya okay lang yan. Parang sila Kuya Joseph.
twice a week pumunta rito. O de, ibig sabihin, kahit hindi ka din minsan mag-stock ng maraming-marami, meron at meron naman. Actually po, kahit po nadagdagan yung stocks ko sa mga alak at saka sa mga soft drinks, at tapos kahit tag-ulan, still po kulang pa rin. Minsan kinukulang pa din kami. Pwede maintain, no? Basta firmis lang ang order. Ang hirap pala, no? Kapag yung, para kasi ako ulit nagpapalaki, no? Ganun yung nangyari. Kumbaga ba, pinaka-normal ko yung ganito lang, tapos nung magkaroon ng stock room, para na naman ako ulit nagpapalaki. Ganun yung nangyari. So kaya, to God be the glory, good problem. Yun yung maganda, laging may good problem. So yun yung napakasarap doon. So with the limited of capital in a cash, I'm happy kahit paano napagtatagumpayan, nakapagpapaikot, nakapagpaparolling. Stress kayo, pero masaya naman. So mag-shoutout na tayo, guys. Sabi ni Malu Aguirre, wow, mas bagay ang cash register sa store na ganyan, mami. Malaki, madaming stocks, consistent ang sales. Need na talaga yan. I really do hope na by next year, kung calling talaga gagawin. The problem is, ang reason kasi po, kaya namin hindi na kami nagpa-walkthrough, nagpa-semi-walkthrough, it is because, dadating ako sa time na pag-aalis kami, tapos yung aking tindera na pang umaga, ay baka mahirapan. Lalo na nung nagkaroon kami ng extension. Baka po kasi ang mangyari, baka hindi natin masabi, madukutan, mapasok, dumadating po talaga sa times na mag-isa lang ang tindera, hindi ko masasabi. At kahit sabihin pang may kasama, hindi ko pa rin masasabi. So kaya po, nag-decide talaga kami na i-close ang buong unit at ang nakapapasok na lamang ay yung talagang gustong mamili at manili. Pinapapasok namin. Another thing pa is, dahil nagkaroon po tayo ng chiller, iniiwas po natin na syempre, alam naman po natin, may mga bata, may mga kabataan, may mga katandaan, lahat ng pag na-overwhelmed, although, oo, makakabili sila, kaya lang, baka mangyari na parang sa ice cream na maya-maya magbubukas. Hindi sa ipinagdadamot natin yung ating chiller. Iniingatan lang natin kasi hindi mura ang chiller na 3-door. Pag nasira po iyan, yan lang po ang inaasahan nating magpapalamig sa atin ng mga soft drinks at alak. Kaya ingat na ingat. So we rather decided na ganon. At nang maprotektahan din ang aming meron kami dito, lalo na ang kaperahan. At also for the comfortability ng aming mga tindera habang nagtitinda. So tulad niyan, kahit magkasalubong kami, maaaring yung isa hindi tumuloy magsalubong, pwede sa kabilang side dumaan. Mga lusutan kami. We can able to walk, we can able to get the stocks na kailangan kapag maraming binibili ang customer at ine-entertain doon sa harap. So yon. So when it comes to cash register, pagka cash register po kasi, may possibility mag-open po kami ulit at least semi-walkthrough. However, hindi nga po pa kami ready dyan. Another thing is, sa mga tindera ko din, is hindi naman po sila, tulad po ni Small, hindi po lahat ng na-hire kong empleyado can able to handle technology or yung sabihin na natin mga machines. So kaya po, baka po lalo lang ma-stress, mahirapan, lalong di makapagbenta ng maayos. Hindi po katulad ng manual, mas mabilisan, may calculator ka lang, mabilis po ang serbisyo. So kaya po, sa totoo lang, ang gusto ko talaga sa cash register is the inventory management. Kaya lang, kung yun lang din ang iisipin ko sa ngayon, nakakaya pa naman, pero yung kailangan, yung bilis namin, yun ang kailangan i-consider namin. And I know Mama Lu, alam niyo yan, dahil binlag ko po yan. Nagkaroon pa ng issue yan. Binlag ko yan, nagkaroon pa ng issue. Kasi ang mommy part, ready ako for improvement. Yan nga gusto ko eh. Ano ba kayo? Alam niyo naman, open-minded ako. It's just that, kung ano yung practical, yun ang ina-apply. Yun naman yun sa akin. I know, practical po yan. Yung nagsuggest nga yan eh. I know. Alam ko po. Kaya lang po talagang, sa ngayon, hindi ko talaga siya masasabi na magagamit. No? So, let's see by next year kung hihilingin ng pagkakataon na kailangan na, gagawin naman po natin yan. Wala naman pong problema dyan. No? It's just lang that kasi then by next year meron din po akong may malaki po akong project by next year na pinagpaplanuhan kong itutuloy na personal. So kaya po sa totoo lang kung improvements lang at saka yung pagpapalaki at pagpapalago,
super open-minded ako dyan kasi kailangan ko. Kasi meron akong malaking project sa buhay namin. So kaya, bahala na ang ating Panginoon dyan. Kapag calling naman yan, dadating naman yan kasi pagkahandyan na ang calling. Minsan di mo masasabi na may chance ka na pala. Honestly speaking, hindi ko po akalain ngayong year na to ay makakabili kami ng chiller. Dahil talagang sabi nga namin, baka nga makancel pa nga Pero na-push through namin ang hindi ganun kahirap na hirap. So kaya masarap sa pakiramdam na na-achieve mo na ibibigay mo yung improvement ng store without hurting your penny. No? Kasi it can help to generate more income, worth mag-invest. Sa akin po, worth ang 13K para sa cash register with scanner. However, kung worth naman siya pagdating sa paggamit, yun ang magiging problema. Kasi yung situation namin, yung sa part naman namin. Okay? So maraming salamat po sa inyo. Alam ko po kung gaano ka-genuine yung gusto nyo mangyari, kung gaano ka-ano nyo yung na Mami Park, next time ganito ka na, next time ganito. Alam ko pong natatouch ako, masaya ako, no? Na marinig yan sa inyong lahat. So yun, Mamalu, hintayin natin kung para sa atin talaga. Ayan. Sabi naman na Ma'am Ellen Pilar, wow Mami Park, nakakatuwa po talaga. Congrats po, love you always watching. Agatha Flores, hello Mami Park, follower mo na ako since day 1. Hindi lang ako masipag mag-comment, halos sabay lang po tayo ng store. Nauna ka lang ng 3 months. Isa kang inspirasyon. Anto po ang tanong ko, store po ba dito o yung dati ko pang store? Yung dati ko pang store nang ako yung nagsisimula ding mag-vlogging. So yun po ang gusto kong malaman. And maraming salamat po, no? At sana po kung kasabayan ko po kayo, sana rin po mula sa startup nyo ay malayo na rin ang inyong narating. Sana rin po naging okay din ang inyong hanap buhay, no? So thank you very much. Masarap malaman na pagka kasabayan ko kayo ay sabay din tayo. Hindi na natin pag-uusapan kung sino yung mas malaki tindahan, mas malaki sales, mas malaki ang kinikita. Ang pag-uusapan na natin dyan ay yung consistency na from the very beginning nang nag-start ka ay lumalago at hindi ka sumusuko at marami kang natutunan, maraming learnings, maraming lessons. Okay? Yan. User-KN6QG4SE4F. Hello ma'am, lagi po akong nanonood sa inyo. Sweetie Jubar, Mami Park watching, more blessing, God bless sa malaking tindahan mo. Carl Jean Sumapong. Hi Mami Park, now lang ako nag-comment ulit. May tanong na naman ako. Sana wag kang magsawang sagutin ako ha. In my part, Mami Park, ang sales ko everyday ngayon is nasa 5K na. Kasi dati 4K lang yun Tapos Sabado-Linggo, 7K to 6K. Expenses ko naman every month, 10K. Kasama na tubig, kuryente. Ano po sa palagay mo? Laban? Or ano pa kaya ang dapat kong gawin? Thank you, Mami Park. So, kinuwenta ko na po ito para po doon sa pinakamababa niyang sales ng Sabado at Linggo at kung ilang Sabado at Linggo sa isang buwan ang meron. And yung sa kanyang 5K everyday na sales para naman sa mga weekdays. So pumatak po na nasa around 158 hanggang 160,000 a month ang lalabas po na kanyang monthly sales. Meron po siyang 10,000 na expenses. So kung kukunin po natin yung 160,000 at kukunin natin ang 10% nito, no? 10% lang, pinakamababa na kinuha ko, no? Usually kasi kapag maganda ang bentahan or maganda ang tubo mo, ang profit margin mo maglalaro yan sa 12, 13, no? Ang butal para na sa expenses, ang 10% kabig na kabig mo na. So, doon tayo sa pinakasagad na pagkuha ng net income. So, ita-times ko po yung kanyang 160,000. Ita-times ko po sa 10%. So, meron po siyang 16,000 na net income. Not net income, gross pa ito. Kasi hindi pa naliles ang expenses. So, ang kanyang expenses ay 10K. Sa madalit sabi, matitiran siya ng net income na 6K. Now, ito po kasi ang question dyan. Ano po ba ang role ng net income ng tindahan nyo? Ito po ba ay 50% na ginagamit nyo para sa personal nyo, para mabuhay kayo araw-araw, or bread and butter ba to? Or kaya naman ay pang savings lang, libangan ba? So, you always have to consider the purpose of the business. Kasi, yun din po ang magiging guide nyo to stay or to quit. Okay? So, hindi ka talo. Kasi nako-compensate ang iyong expenses. Hindi ka talo. Nako-cover up. May natitira pa. However, to invest your time and energy
and to have the net income monthly na 6,000, mag-iisip ka if it's worth or not. If it's better to venture into another business or add another business or have an extra income. So, pagdating po sa improvements ng tindahan, you have always to think na dapat lagi meron kang consistency in a way na napoprovide mo lahat. And at the same time, pagdating sa pagtutubo. Kasi kung may kakompetensya na nag-e-exist at ang pagtutubo mo ay hindi kaya ng mamimili, more or less talaga hindi ka priority na puntahan, na bilhan. Meron kasing mga customer na bago sila pumunta sa iba, sa'yo muna pupunta. Sa'yo muna bibili kung meron o wala. Saka lang sila pupunta sa iba. May mga ganong customers. May mga customers naman na kung may option ka, meron silang pamimilian, kahit may prefer sila na brand, i-go na nila. May mga customers naman na kung wala ka, hindi na rin talaga sila bibili kahit kanino, kahit sa iba. Ganon ang maraming klase ng mga customers na araw-araw ma-encounter mo sa pagnenegosyo, sa paghahanap buhay, sa selling. So for me, kung sa tingin mo baka pagdating sa pricing, kailangan mong mag-reconsider. Pagdating sa mga items na you have to provide, kailangan magdagdag, kailangan magkaroon ng mga bagong produktong ipakilala na wala ka at wala rin sa iba. So maging in a way na halimbawa seasonal, tag-ulan, ano ang mabili? Tuyo, noodles, mag-focus ka dyan, itlog, mga frozen products. So mag-focus ka sa fast-moving products na naaayon sa panahon, no? At syempre, kung kaya mo magkaroon ng mga extra income. So I would suggest also na dahil more of your time tiyak ay nasa tindahan ka, baka uubra sa'yo ang online selling. Kahit paunti-unti, no? Makabigay ng na hindi ma-hurt ang oras mo at ang focus mo sa tindahan, ay pwede kang mag-extra income. Kasi ang extra income naman, hindi naman uubusin ang oras mo, extra income nga lang di ba? So syempre, priority mo pa rin ay yung main source of income mo. So kaya extra income. Ano lang 'yan, parang pang-sustain lang sa kakulangan, no? Pagdating naman doon sa another business na halimbawa, meron ka talagang ipuput up or gagawin na another business na hiwalay sa tindahan, mag-isip kang mabuti if baka mamaya sa kagustuhan mo na magkaroon ng another business ay baka nagkukulang ka lang sa focus dito sa iyong main business. So kailangan ma-address mo muna ang mga problems niya, ang sakit ng tindahan bago ka mag-jump sa another business. Kasi if ito ang main business mo, hindi mo mapagtagumpayan paano pa kaya pag nag-jump ka pa sa another business? No? So walang masama na mag-create ng maraming negosyo as long as yung focus mo sa mas mataas ang binibigay sa iyo na pera ay wag mong mapapabayaan. At yung stable na kahit hindi sobrang laki ng ibinibigay sa iyo ay wag mapapabayaan. Ibig sabihin, you can have your multiple focus, no? Paano kaya yon? Focus nga pero multiple. Ibig sabihin, kaya mong bigyan ng time ang lahat. You have the time management. Dapat yon ang maaral mo. So, itry mo muna. So, kasi parang napaisip ako nung sabing laban ba? Kasi feeling ko, hando na yung parang in doubt ka ng pagsuko, no? So, try to consider muna yung mga advices ko, guys. Ano po? Yun po. Bigyan nyo ng magbigay kayo ng panahon. O sige, kailangan, sige, 6 na buwan pa, 1 taon pa, ilalaban ko to. Kapag talagang nakikita ko na it's not worth anymore, walang masamang mag-give up. Walang masamang mag-venture sa another business, mag-focus ka at mas mataas ang binibigay nun. There's nothing wrong with that. Kasi, hindi naman pride and ego ang pinaglalaban mo dyan Ang pinaglalaban mo dyan ay mabuhay ka. Mabuhay ka ng disente at ng sapat. Yung hindi yung parang meron kang tindahan pero para ka namang sa pagtitipid, no? Dapat tayo ang nang i-stress sa pera, hindi tayo ang ini-stress ng pera. Dapat yun ang goal natin, no? So, hindi ako naniniwala na hindi mo madadala sa langit ang pera, hindi ako naniniwala sa ganyan. Kasi, natural, patay ka common sense. Pero nabubuhay ka sa mundo, kailangan mo pera, mabuhay. Hello, no? Kung hindi ka pala nababother, ibig sabihin nun, hindi ka takot mamatay, no? Ako, hindi takot ako mamatay kasi may mga anak naman ako na binubuhay, no? Kasi nga, di ba, laging salita ng mga nanay na pagod at saka mga kung ako lang, pwede na akong mamahinga, ganyan. Pero iniisip ko pa kayo, ganyan.
Which is true. Diba? Minsan, sa sobrang pagod natin at hirap at pagiging sa adulting natin, ang responsibilities natin and obligations, minsan dumadating talaga tayo, super drained, nadidrain talaga tayo, parang talagang gusto na nating sumuko, pero hindi natin kayang sumuko kasi nga meron tayong mga mahal sa buhay na umaasa sa atin. So sila ang motivations natin. Why pinupush through pa natin, lumalaban pa tayo, kumakapit pa tayo. So ganun lang, no? I would suggest na i-consider mo muna itong mga naging advices ko, Mama Carl Jean. Kasi if it's the option is to go back abroad or if it's the option is to venture into another business, ano man ang magiging decision mo, walang mali doon. Pero magiging mali kung hindi mo inayos, kaya igigiba ang tindahan. Okay? So, I really hoping and pray na mas magkaroon ka pa ng mga more creative ang gawin mo and more diskarte. Kung kinakailangan na mag-extra income, go. As long as hindi mapapabayaan ang main business. Okay? So, yan, Ma'am Carl Jean. So far, yan muna. I-update mo ako, ha? After 3 months or after 6 months or after 1 year. Okay? So, Rona De Pablo, 9213. Good morning, Mami Park. God bless you always. Teresita Baron. Mami, parang millions na yan. Hindi na nga ako kumikibo, Ma'am Teresita. Eh. Yun na nga lang sinasabi ko. Wag na, ha? Basta ganun lang. So, basta yun na sinabi ko, yun na yun. Paniwalaan nyo yun. It's Ma'am Teresita talaga. Ayan. Teresita Baron, magkano ang balot ng ice, Mami? Magkano ang balot ng ice, Mami? 5 pesos. Sabi niya, good morning, Mami and Daddy. Ang dami stocks. Sana all may bodega. Yun. I me 202. Idol talaga kita, Mami. Ikaw ang ginagaya ko. Dito sa pagpapaunlad ng tindahan ko. I love you po. I love you too. 3. Alam nyo guys, di ko na maganon to masyado. Laging manhid to eh. Ito po kasi yung natamaan ng bote ng Red Horse nung isa pa lang yung pwesto ko. Bumagsak yung Red Horse galing sa rep, kumukuha ako. Tapos, nahiwa yung ano ko. Halos laylay na to guys. Buto na lang. Naka 10 stitch yata to. Dinala ko ni Jobit, yung aking cameraman dati. Dinala ko sa ospital. Inano ko sila, tinext ko na sabi ko nga. Tapos tinulungan ako ng sa tapat, si Ate Ning. Inano niya ako na, eto nga, no, na-aksidente ako. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3 na lang, ganun. I love you, 1, 2, 3. Ganyan na lang. O kaya, 1, 2, 3, oh, ganun. Okay, next would be USA-WF1ESPD8B. Ito nga yung nagsabi nga sa akin. Sabi niya, yung nag-advise nga sa atin na mag-cash register na tayo with scanner. Sabi niya, maganda po kasi sa cash register, pag tumaas ang presyo o bumaba, pwede nyo pong palitan ng price. Tsaka IP price. Pwede nyo ilagay ang capital. Makikita mo talaga, Mami Park. Nanood po ako sa YouTube ng tutorial kung paano siya i-set up. Mag 3 years na po ito sa akin. Pero ang scanner po, bago lang. Pinag-isipan ko po talaga bago i-order ang scanner. Ayan. So, yun nga, tulad ng sabi ko kanina, kay Ma'am Malu Aguirre ang binabasa natin, kapag po calling na, wala pong problema sa Mami Park, no? Kaya lang, lagi tayong, ingat lang talaga ako magdesisyon ng mga bagay-bagay. Pero sobrang na-appreciate ko po. Kasi, ayun na yung mismong nagsasabing kailangan ko yan. No? Diba? Okay. Winnie07, good morning, Mami Park. Happy selling, more blessings to come. Karen Belsen Agustin, good morning, Mami Park. Nakaka-inspire ako sa inyo. Palagi akong nanonood ng vlog mo. Grace De Los Santos, ano pong age ni Lola Park? 66 na po yata si Lola Park. 1958 eh. Kaya 2024 less 1958. Ayan, magsi-66 na po siya sa October. October 5 po ang birthday ng Lola Park natin. Ayan. So far, yan lang muna ang ating vlog. Meron ba tayong bagong, tingnan natin kung meron tayong bagong comment sa isa nating ano. So far, wala tayong ano, yun ang pinaka-latest natin. Ano? So, yan. Yan lang may share ko sa inyo for today's video. Actually, busy ko. Naiya ako kay Jay eh. Daming pumupuntang customer. Nagyaw-yaw ako rito, guys. So, this is Mami Park and this is Team Park. Nagsasabing, Tindera is my proud career. Hi, Team. Bye. Yan na.